Nang makabalik sa loob is Ella at Annika, ay tumuloy ang dalawa sa kitchen. Naisipan kasi ng dalawa magluto ng pananghalian. Pagpasok nila sa kitchen, bumungad sa kanila ang mga trabahador na mga lalaki. Napataas ng isang kilay si Ella, dahil sa mga suot at porma ng mga lalaki. Mga naka-topless lang kasi ang mga ito, tanging maong na pants ang pang-ibaba ng mga ito. Ate, mga trabahador ba talaga ang mga yan, or mga model sa billboard? Ang gaganda ng mga katawan, at ang gagwapo. Ang yayami, ilang ano kaya ang mga yan, I'm sure maaha. Hindi na ituloy ni Ella ang kanyang sasabihin, nang sikuhin siya ni Annika sa kanyang tagiliran. Magtigil ka nga Ella, kakaltukan talaga kita, saway ni Annika sa nakababatang kapatid. Nang mapansin sila ng mga trabahador na mga lalaki, ay tumigil ang mga ito sa kani-kanilang mga ginagawa. Nagsisikuhan ang mga lalaki, habang nakatitig kay Annika at Ella. Pare, di ba si Ella Diaz Montenegro yan, yung model, actress and singer? Manghang saad ng isang lalaki. Grabe ang ganda niya sa personal. Nakatulalang sabi ng isang lalaki. Ang ibang lalaki naman ay nagpapakyut kay Annika. Magandang tanghali sa inyong lahat, nakangiting bati ni Annika sa mga lalaki. Magandang tanghali rin sa inyo ma'am. Balikbati ng mga ito kay Annika. Naglakad patungo sa Iceland counter si Annika, at kumuha sa drawer ng dalawang kitchen knife. Tumulong na rin si Ella sa pag-aasikaso, binuksan nito ang refrigerator at naglabas ng isang buong manok. Kumuha muli siya sa loob ng freezer ng karneng baboy. Buti na lang ay nakapamalengke kaninang umaga ang matandang caretaker ng mansion. Ang manok ay plano nilang aduboan, samantalang ang karneng baboy ay sinigang. Habang naghihiwa ng sibuyas at bawang si Annika, ay pinanunod siya ng mga kalalakihan. Si Ella ang nagsaing ng kanin, at naghiwa ng karneng baboy. Ako na maghihiwa nito ani ni Annika, at kinuha ang buong manok. Habang abala sa ginagawa si Ella, ay nilapitan siya ng dalawang lalaki. Miss Ella, pwede bang magpa-autograph? Wika ng isang lalaki, at sabay abot ng puting t-shirt nito at pentel pen. Sure boys. Masiglang kinuha ni Ella ang puting t-shirt, at pinirmahan niya iyon. Yung isang lalaki naman, ay sa puting sombrero ito nagpa-autograph. Aray, daing ni Annika, dahil nadaplisan ng kusilyo ang balat ng daliri niya. Medyo madyugo ito, dahil medyo malalim ang pagkakahiwa nito. Agad dinaluhan ng isang lalaking trabahador si Annika, at maagap na hinawakan ang kamay ni Annika. Sinuri niya ang sugat sa kamay ni Annika, at biglang sinipsip nito ang daliring may sugat. Hindi agad nakapag-react si Annika, dahil sa gulat at pagkabigla. Let go of my wife's hand, or I'll ruin your face. Nakakakilabot na tinig ni Elias, ang nangibabaw sa loob ng kitchen. Agad naman hinhila ni Annika ang kamay niya, at lumingon kay Elias. Mabigat na hakbang ang ginawa ni Elias, papunta sa pwesto ni Annika. Kasunod naman ni Elias si Finex, nakasimangot na rin ang tall Aki. Kanina pa si Elias at Finex sa pinto ng kitchen, at pinapanood ang bawat kilos ng dalawa. Hindi rin may pinta ang mukha ni Finex, nang lumapit kay Ella. Hi, ano ba yan, sumasakit talaga ang mga mata ko, kapag may nakikita akong nakatopless, sinabi ko naman sa inyo, na magsuot kayo ng damit, kayo din magkakapulmonya kayo niyan. Wika ni Ella at sabay bato ng sombrero at pentel pen sa lalaki, kaya sapol ang mukha nito. Nagpatuloy sa paghihiwa ng karne ng baboy si Ella, at kunwari ay hindi niya napansin ang presensya ni Finex. Kunwari pa gustong-gusto naman ang view. Babulong-bulong na wika ni Finex, at masamang tinapunan ng tingin yung dalawang lalaking nagpa-autograph kay Ella. Honey, you are here pala. Masiglang ani ni Ella. Oh yes honey, kanina pa. Walang kagana-ganang wika ni Finex. Nagluluto ka ng ganyan ang suot mo. Mariing sabi ni Elias. Madilim ang aura ng mukha nito. Napayuko si Annika, dahil sa kakaibang titig sa kanya ni Elias. Nakalimutan niya nga pala magpalit ng damit, nalibang na kasi siya sa pakikipagkwentuhan kay Ella kanina. At ikaw, wala kang karapatan hawakan ang asawa ko. Angle ni Elias sa lalaki, at masamang tinitigan ito. Ako lang ang pwedeng sumipsip sa asawa ko.
Lahat sila ay napatingin kay Elias dahil sa sinabi nito, pati ang ibang trabahador ay hindi mapigil ang mapahagikak. Kahit si Annika ay nag-angat ng tingin, at tumitig sa asawa. Nag-init ang magkabila niyang pisngi. Heist, nakakahiya, ano ba ang pinagsasabi niya? Napaka-vulgar naman yung salitang sumipsip, o lupa lamunin mo na ako ngayon din, ani niya sa kanyang isipan. Wow, bigkas ni Ella. What? Iritang sabi ni Elias. Ano ba ang sinabi ko, bakit ganyan silang lahat makatingin? Tanong ni Elias sa kanyang isipan. Mariin napapikit si Elias nang mapagtanto kung ano yung salitang binitawan niya. Oh God, I mean ako lang ang pwedeng humawak, at sumipsip sa sugat ng asawa ko. Iritang sabi ni Elias, at sabay hila kay Annika papunta sa lababo. Hinugasan ni Elias ang sugat ni Annika, at muli niyang hinhila ang babae palabas ng pinto ng kitchen. Bago tuluyan umalis si Elias ay lumingon muna ito sa mga kalalakihan. Magbihis nga kayo, hindi ito gay bar ang mansion ko, uso naman siguro sa inyo ang magsuot ng damit. Bigkas ni Elias at muling naglakad, walang nagawa si Annika, kundi ang magpatianod na lamang. Sa hagdan ay nakasalubong nila si Lyra pababa. Hi, bati ng babae, pero deadma lang hindi nila pinansin si Lyra. Pero nginitian naman ito ni Annika, bago nila ito malagpasan. Nagtatakang tumangala si Lyra, habang sinusundan ng tingin ang dalawang mag-asawa, habang paakyat sa hagdan. Nagkibot balikat na lang ang babae. Nang makapasok sila sa kwarto, ay pabalibag na sinirado ni Elias ang pinto ng kanilang silid. Binitawan niya rin ang kamay ni Annika, at malamig na tinitigan ang babae. Hindi makatingin ng diretso si Annika kay Elias. Madilim pa rin ang aura ng mukha nito, ang mga mata nitong kulang na lang ay tunawin siya dahil sa mga titig nito sa kanya. Galit ka na naman ba sakin? Nakayukong tanong ni Annika, habang nilalaro-laro niya ang kanyang daliri. Ilang beses nagpakawala ng malalim na hininga si Elias bago magsalita. Hinapit ni Elias si Annika sa baywang nito, at kinabig papalapit sa kanya. Tumangala si Annika, at matapang na sinalubong ang nakakalunod na titig ni Elias sa kanya. Nasabi ko na ito sa'yo noon, pero uulitin ko muli. Maramat akong tao, Annika, possessive at seloso ako, ang akin ay akin. Walang pwedeng umangkin, o humawak na kahit sino sa pagmamay-ari ko. Akin ka lang. Sa akin ka lang, Annika. Do you understand? Yes, parang hangin na lang ang salitang lumabas sa bibig ni Annika. Masyado na siyang nalunod sa mga titig ni Elias. Ano ba itong nararamdaman niya? Sa halip na menas o mairita siya sa pagiging seloso ni Elias, ay natutuwa pa siya. Para sa kanya ang sarap pala sa pakiramdam, na pinagdadamit siya ni Elias sa iba. Labis talaga siyang kinikilig ngayon, kung maari nga lang ay maglampasay, at gamulong-gulong siya sa sahig. Nang matapos kumain ng pananghalian sila Annika, ay nagpaalam na si Ella at Finax. Pansin ni Annika na hindi masyado nag-uusap si Ella at Finax, habang kumakain kanina. Mukhang nagselos din si Finax, hindi nga lang pinahahalata. Gusto sanang usise ni Annika ang kapatid, kung magkaaway ba ang dalawa. Kaso nahihiya siya at ayaw niyang manggialam, alam naman ni Annika na magkakaayos din ang mga ito. Kinahapunan ay dumalaw si Gray sa bagong mansion nila Elias at Annika. May mga dala-dala itong mga paper bag, na naglalaman ng mga damit, para sa mga anak ni Annika. Pinag-shopping niya ang mga ito, bago siya magpunta dito. Alam niya kasing kakaunti lang ang mga damit ng mga bata, dahil lahat ay nasunog. Alam naman ni Gray, na kayang-kayang bilihan ng mag-asawa ng mga gamit ang mga bata. Simula nang makilala niya si Annika at maging kaibigan, ay itinuring niya na rin na parang sariling pamangkin ang mga anak ni Annika. Mahal na mahal niya si Annika, bilang isang kapatid na babae. Tito Papa, masiglang sigaw ng triplets nang makita siya, patakbong sinalubong ng tatlong batang babae si Gray. Hi kids, kamusta kayo? Ang Kuya Leo niyo nasaan? Bungad niya sa tatlong bata. Nasa kitchen po, pinagluluto po kami ng pancake, chorus ng triplets. Ganun ba, so where is your mommy and daddy? Tanong niya sa mga bata. Nasa kwarto po nila nagpapahinga po, si Tresella ang sumagot. Sir Gray, naririto po pala kayo.
Ani ni Mia, bitbit nito ang tray na may lamang pitchel, na naglalaman ng orange juice at 5 baso. Hello Mia, maaari mo bang tawagin si Annika? May importante lang kaming pag-uusapan. Sige ho, tatawagan ko siya. Sagot ni Mia at nilapag ang dala nitong tray, sa center table na gawa sa makapal na salamin. Habang hinihintay ni Gray si Annika, ay naupo siya sa malambot na sofa. Pancakes is ready. Bulalas ni Leo habang bitbit ang manipis at malaking plato, nakalagay roon ang pancakes. Sa likuran naman ni Leo ay may batang babaeng nakasunod dito, dala naman nito ang chocolate syrup, para sa pancake. Tito Papa, you are here. Wika ni Leo at dali-daling nilapag sa center table ang dala. Nakipag-manly hug si Leo kay Gray, na animoy parang binata na kung kumilos. Naubos na lahat-lahat ng mga bata ang pancake, ay hindi pa bumaba si Annika. Naku sir, mukhang busy pa yata yung dalawa, kanina pa ako katok ng katok, walang nagbabukas ng pinto. Angal ni Mia ng makababa. It's okay Mia, maghihintay na lang ako, thank you. Sa 1 oras na paghihintay ni Gray, ay sa wakas na naog na rin si Annika. Bagong ligaw pa ito, halata dahil basang-basa pa ang buhok nito. Hi Gray, kanina ka pa ba dito? Sorry na paghintay kita, ani ni Annika, at naupo sa single couch na malapit kay Gray. Mas malaki at mas maganda itong bagong mansion nyo. Gray said at inilibot ang buong paningin sa kabuuan ng sala. Wala ba sa inyong nanggugulo? Tanong ni Gray kay Annika. Bahagyang kumunat ang noo ni Annika, bago sumagot sa kaibigan. Wala naman, bakit mo na itanong? Tanong ni Annika sa kaibigang lalaki. Ayon kasi sa imbestigasyon ng mga pulis, ay sinadya talagang sunugin ang mansion nyo. Mag-iingat ka Annika, kayo ng buong pamilya mo. Hindi maalis kay Gray na mag-alala para sa kaibigan. Lalo na ngayong hindi pa rin nahahanap si boss ng mga pulis. Gray, mayroon bang taong galit sa amin, o sakin? Hindi maiwasan may tanong ni Annika. Iniisip pa rin kasi niya hanggang ngayon, ang lalaking nakita niya sa labas ng kanilang mansion kanina. Yes si boss, mag-iingat ka sa kanya Annika. Boss, sino iyon? Isang taong may malaking galit sa iyo Annika. Wika ni Gray at kinuha ang cellphone, na nakasuksok mula sa bulsa ng maong na pantalon nito. Nagpunta siya sa kanyang gallery, at hinanap ang nag-iisang picture ni Voss. Siya si Voss Cuangco, ang dating Vice President ng Diaz Cosmetics Company. Kapag nakita mo siya, lumayo ka sa kanya. O mas maiging ipaalam mo ito sa mga autoridad. He's a dangerous man, muntik ka na nitong pagsamantalahan noon. Seryosong wika ni Gray. Magsasalita pa sana si Annika, nang biglang tumunog ang ringtone ng cellphone ni Gray. Sumanya si Gray na sasagutin niya muna ang tawag. Tibad ng ngiti ang tugon ni Annika sa kaibigan. What? Totoo ba yang sinasabi mo? Positive ang DNA result namin ng duwende na iyon. Sinasabi ko na nga ba, malakas talaga ang kutob ko. Naanak ko ang batang iyon. Leon ang mga salitang lumabas sa bibig ni Gray. Sino kaya ang tinutukoy nito? Nang matapos ang pag-uusap ni Gray sa kabilang linya, ay bumaling muli ito kay Annika. I have to go, may aasikasuhin lang ako, magkita na lang tayo sa opisina bukas. Palem ng lalaki at mabilis na humulik sa pisngi ni Annika, sakto naman kababalang ng hagdan ni Elias. Kaya nakita niya ang paghalik ni Gray sa pisngi ni Annika. Parang tutunawin ni Elias sa tingin si Gray, kung ice cream lang ito, ay baka naluso na ito. Relax pre, pisngi lang. Nakangising wika ni Gray, at sabay tapik sa balikat ni Elias nang makalapit ito sa kanya. Gusto mo lang isahan ang asawa ko, bangasan kita riyan. Inis na litanya ni Elias. Sus, napakaseloso mo talaga, sige na aalis na ako. Bantayan mo si Annika at ang mga anak mo. Hindi mo na kailangan pang sabihin sakin yan, babantayan at paprotektahan ko ang pamilya ko. Masungit na wika ni Elias kay Gray. Ang sungit mo talaga best friend, daig mo pa ang babaeng minopausal. Sarap mo ikis. Pang-asar pa ni Gray. Lumayas ka na rito, kung ayaw mong sipain kita palabas ng mansion. Nakasimangot na saad ni Elias. Lumingon si Gray sa couch, kung saan nakaupo si Annika. Bye kita na lang tayo bukas sa kumpanya.
Aalis na ako, baka bugbugin pa ako ng asawa mong may topak. Pasigaw na palem ni Gray, at kumaripas palabas ng mansion. Pahabol ni Elias, narinig naman ito ni Gray, kaya gumanti ito ng sigaw. May sapak. Balik na sigaw ni Gray. Ang sama mo kay Gray, bakit ba ang sungit mo sa kanya? Wika ni Annika nang makalapit kay Elias. Yamakap ang babae sa bewang ni Elias. Umismid ang labi ni Elias bago magsalita. Paano kasi, siya lang ang bukod tanging lalaki, maliban sakin ang nakakalapit sayo. At isa pa nahahawakan at nahahalikan ka pa niya sa pisngi. Nakasimangot na wika ni Elias. Sus, nagseselos ka lang, tukso ni Annika kay Elias, at sabay sundot sa tagiliran ni Elias. Oet aminin nagseselos ka ano? Kantsaw ni Annika. No, ako magseselos sa lalaking yun, not over my gorgeous body. Di hamak na mas doble ang gwapo ko roon. Ganon naman pala bakit nakasimangot ka riyan, taas kilay na sabi ni Annika. Fine, nagseselos nga ako, ano naman sayo, masama bang magselos? I'm your husband. Nakakainis lang kasi yung kaibigan mo para-paraan din. Nakasimangot na sabi ni Elias. Sweetie, hindi ko man maalala ang mga pinagsamahan namin ni Gray noon, pero nakakasiguro ako na mabait siyang tao. At isa pa hindi ba? Ikaw na nga ang nagsabi sa akin, na malaki ang utang na loob natin kay Gray. Malamyos na sabi ni Annika. Yun na nga may utang na loob ako sa kanya, kaya hindi ko mabigwas-bigwasan ang makong na leon. Dinukot ni Elias ang panyong nasa bulsa ng pantalon niya, at pinunasan ang pisngi ni Annika, kung saan humalik si Gray kanina. Next time huwag ka nang nagpapahalik sa ulupong na iyon. Dagdag pa ni Elias. Yes po sir, sagot ni Annika. Good, I love you. Bulong ni Elias sa tainga ni Annika. Maayos na ba kayo ni Phoenix? Tanong ni Annika kay Ella, pero ang mga mata nito ay nakatuon sa screen ng laptop. Naririto ngayon si Ella sa opisina ni Annika. May bago kasing ilalabas na product ang kumpanya ni Annika, at naghahanap sila ng pwedeng kunin na model. Oo naman, subukan niya lang hindi ako pansinin at mag-inarte siya. Sisiguraduhin ko na 1 taon siyang walang ano. Ewan ko na lang kung hindi mapanas ang ano niya, at mapudpad ang palad niya kakaano, para lang mapaligaya ang sarili niya. Walang pakundangan na wika ni Ella. Halos mapaubo si Gray dahil sa narinig, nakalimutan yata ni Ella na may ibang tao silang kasama at lalaki pa. Si Annika naman ay napamaang, dahil sa mga pinagsasabi ni Ella. Wala talagang kontrol ang bibig ng babae, kung ano talaga ang gustong sabihin nito, ay lalabas talaga sa bibig nito. Wagas ka talaga magsalita Ella, walang pakundangan iyang bibig mo, lagyan mo naman ng filter yan. Ani ni Gray. Why? Totoo naman bakit ka ba apektado abo? Oo nga pala siguro ay panis na rin iyang ano mo, dahil wala kang girlfriend. Mataray na wika ni Ella. Aba, huwag mong mamaliitin ang aking similya, wala man akong girlfriend, pero may nabuo na ito. Mayabang na litanya ni Gray. Really? Nasaan? Oh my gosh, nepatikip ng bibig si Ella, kunwari ay nagulat ito. Don't tell me nag-aano ka, at yung similya mo tumalsik patungo sa loob ng matris ng babae. Pwede na pala makabuo ng ganoon. Ibang klase ka abo, akala ko talaga bakla ka. Wika ni Ella at malakas na tumawa, sabay hampas ng kamay niya sa wooden table. Si Gray naman ay namumula ang buong mukha hanggang leeg, pati ang dalawang tainga niya rin ay namumula, dahil sa embarrassment. Napahilot na lamang ng sentido si Annika at iling-iling ito, at muling tinuon ang atensyon sa kanyang ginagawa. Gosh, I can't imagine kung paano mo yun ginagawa, at ano kaya reaksyon ng mukha mo. Dagdag pa ni Ella, mukhang walang balak tantanan ni Ella si Gray. Hindi na malpinta ang mukha ni Gray, nakanguso na ito na parang bata. Kulang na lang ay umiyak ito, at humingi ng tulong kay Annika na awatin ang baliw na kapatid. Isang beses si Phoenix, nadetanan ko naggaganan, he is so hot habang ginagawa iyon. Patuloy ni Ella at sabay kagat ng pang-ibaba niyang labi. Napaikot ng mata si Annika, at tumingin kay Ella. Oh, please Ella stop, nakakahiya kay Gray. Saway ni Annika kay Ella at sabay irap dito. Ate naman hindi na yan bata si Gray, hindi na siya inosente sa ganitong usapin alam niya na yan.
Tsaka hindi mo ba siya narinig? Nakabuo na siya na hindi natin nalalaman. Sambit ni Ella at sabay flip ng iilang hibla ng buhok niyang nakaharang sa mukha niya. Napala bilang si Eka dahil sa sagot ni Ella. Ikaw ate, nakita mo bang ginagawa yon ni Kuya Elias? Narinig mo bang siyang bumubulong, habang ginagawa iyon, habang tinatawag ang pangalan mo? Nakangising saad ni Ella, mukhang si Annika na naman ang natipuhan niyang alaskahan ngayon. Nag-init ang buong mukha ni Annika, kahit hindi siya tumingin sa salamin, alam niyang namumula ang buong mukha niya ngayon. Lalong nag-init ang pisngi ni Annika, nang maalala yung una niyang narinig si Elias sa CR ng kwarto nito. Doon sa mansiyon ng mga magulang nito sa Bicol, tumatawag ito at rinig niya kung paano tawagin ng paulit-ulit ang kanyang pangalan. Oy, namumula si Ate Eka. Siguro nakita mo siya ano? Panunokso ni Ella sa kanya. Hindi no, tanggi niya at nagpatuloy sa kanyang ginagawa. Kung ganoon, bakit parang sinilihan niyang mukha mo? Namumula, daig mo pa ang sinampal ng 10 katao. Wika ni Ella na may panunudyo sa boses nito. Iwan ko sayo, bakit kaya hindi mo na lamang ako tulungan dito? Upang makapaghanap ng pwedeng maging model sa new product na ilalabas ng kumpanya. Hindi yung puro kalibugan at kabastusan ang lumalabas dyan sa bibig mo. Mataray na sambit ni Annika, at hinarap kay Ella ang laptop. Wow, taray-tarayan si Mrs. CEO. Saad ni Ella at tinutok ang mata sa screen ng laptop. At isa-isang tiningnan ang mga picture ng mga model na babae at lalaki. Ano ba yan, mga char-eret, why not coconut si Ran Nasha na lang ang kunin natin at si Kaki? Kinikilig na saad ni Ella. Who's Ran Nasha and Kaki? Nakakunot ang noo ni Annika, habang nakapangalumbabang nakaharap kay Ella. Oo nga pala hindi mo sila naalala. Si Ran Nasha ay ampon nila Styles at Eve. Si Kaki naman ay bunsong kapatid ni Finex, na anak sa labas ng kanyang ama. Paliwanag ni Ella. So, ano payag ka ba ate? Ilang segundo nag-isip si Annika bago sumangayon. Ilang taon na ba si Ran Nasha? Tanong ni Annika. 15 years old, teenager pero huwag ka, matangkad na bata iyon. Sambit ni Ella. 15 years old, pasusuotin ng bikini at bra, baka magalit si Styles niyan, at baka hindi pumayag yung bata. Reklamo ni Annika. Ate, yakang-yakang yan ni Ran Nasha, at kung iniisip mo si Styles, hindi yun magagalit. Pag Ma'am-odel ang libangan ng batang iyon sa Amerika. Wika ni Ella habang nagtatanggal ng tinga sa ngipin, sa harap ni Annika at Gray. Hindi ba nasa Amerika ngayon si Ran Nasha? Sambit ni Gray. Yes, pero bakas iyon ngayon walang pasok yun, 2 linggo ang bakas iyon ng batang yun dito sa Pilipinas. So, solve na pala ang problema, ikaw na Ella ang kumausap kay Kaki, at kay Ran Nasha bukas. Total marami ang atraso mo sa akin ngayon, pambayad mo na yun sa pang-aalaska mo sakin. Thanks and bye uuwi na ako, it's already 6 PM, bye Eka. Mabilis pa sa hangin na lumabas ng opisina ni Annika si Gray, wala itong lingon-lingon. Why me? May shooting ako bukas, puno ang schedule ko. Gray. Gigil na sigaw ni Ella at nagpapapadyak. Ate, hindi ako pwede bukas, at isa pa may shoot ako bukas ng umaga. Buong araw ako busy. Nakasimangot na sambit ni Ella. Ella kaya mo na yan, busy din ako bukas, dapat saktong 9 PM ay naririto na silang dalawa. Saad ni Annika at sinarado ang laptop. Inayos na rin niya ang kanyang mga gamit, at tumayo na mula sa pagkakaupo. Tara na, nag-text na si Kuya Elias mo nasa parking lot na siya sa baba, naghihintay. Walang nagawa si Ella kundi ang sumunod kay Annika, palabas ng pinto ng opisina. How's your day? Bungad ni Elias nang makapasok sa loob ng kotse si Annika. Good, ikaw. Nakangiting balik tanong ni Annika sa kanyang asawa. Si Ella ay hindi sa kanila sumabay, dahil sinundo ito ni Finex. Makukumpleto lang ang araw ko, kung ikikiss mo ako. Malanding wika ni Elias at sabay ngumuso. Ikaw daig mo pa ang suso, nguso ng nguso. Natatawang ani ni Annika. Siyempre, ikaw ba naman lagi ang nakakaharap ko, natural nguso talaga ako. Nakakaadik kasi ang labi mo sarap halikan, sigu-segundo, minu-minuto at oras-oras, hinahanap ko ang malambot mong labi. Maaligasgas na sambit ni Elias.
Masyadong ginalingan, sige na kinikilig na ako. Gamit ang isang kamay ni Annika, ay hinawakan niya na ang batok ni Elias. At kinabig papalapit sa kanya, at masuyong hinalikan ang labi ng lalaki. Mahigpit naman na pahawak sa baywang ang dalawang kamay ni Elias, at marahang pinisil ito. Buti na lang ay heavy tinted glass, ang salamin ng sasakyan ni Elias, kahit may ilaw sa loob, ay hindi sila makikita sa labas ng kotse. Medyo marami pa naman ang tao, dahil nag-uuwian na ang ibang empleyado. May mga iilang tao rin sa parking lot na tumatambay muna, mahinang bulong ang lumabas mula kay Elias, bago bumitaw. Ang sarap talaga ng labi mo. Kaya ako naaadik sa'yo. Wika niya at sabay pisil sa cheeks ni Annika. Aray, masakit sweetie. Sabay hampas ni Annika sa kamay ni Elias. Ops, sorry ang ganda mo kasi, nanggigil tuloy ako, I love you. Mahinang wika ni Elias, at muling pinatakan ng isang mabilis na halik ang labi ni Annika. Si Annika naman ay hindi maitago ang kilig. Para siyang teenager na kilig sa nobyo nito. Kinabukasan, maagang nagising si Annika, upang pumasok sa kumpanya. Marami-rami pa kasi ang aasikasuhin niya ngayong araw. Tinawagan niya na rin ang kanyang secretary, na ayusin ang lugar na paggaganapan ng photoshoot. Mamayang tanghali uumpisahan ang photoshoot nila Ranasha at Kaki. Buti na lang ay napapayag ni Ella si Kaki, dahil busy rin ito sa pagmomodelo, at sa iba pang negosyo nito. Si Ranasha naman ay muntikan pang hindi payagan ni Styles. Nang malaman nitong si Kaki ang partner ni Ranasha sa pictorial, iniiwas lang ni Styles si Ranasha kay Kaki. Sikat na sikat kasi ngayon si Kaki, at kaliwat kanan ang nagiging babae nito. At yon ang ayaw ni Styles, iniisip kasi ni Styles na baka magkagusto si Ranasha kay Kaki. Mahirap na, napaka-babero pa naman nito, at wala itong siniseryoso na babae. Ayaw lang ni Styles na mapasama si Ranasha sa collection, o mapabilang sa mga nagiging babae ni Kaki. Pero dahil nariyan si Eve, ay ilang beses pa siyang binatok-batukan ni Eve, para mapapayag lang ito. Ang aga mo naman yatang papasok ngayon. Sambit ni Elias, habang kinukusot ang mga mata nito, gamit ang dalawang kamao niya, kakagising lang nito. Kailangan tsaka nga pala nakapagluto na ako ng almusal, gusto mo ba sabay na tayo mag-breakfast? Sabi ni Annika habang sinusuri ang kabuuan niya, sa malaking salamin. Isang high-waisted fitted jeans na medyo kupas ang disenyo ang suot ni Annika. At panarese niya ito ng white spaghetti strap crop top, at pinatungan ng black blazer suit coat. Hindi nahiligan ni Annika ang maglagay ng kahit na anong kolorete sa mukha. Tanging lip tint lamang ang nilalagay niya sa kanyang labi. Bunos talaga ang kagandahan mo, ang swerte ko dahil mayroon akong asawang mabait na, maalaga pa, at higit sa lahat maganda pa. Bulong ni Elias kay Annika sa tainga nito. Ngayon ay yakap-yakap na siya ni Elias, sa kanyang maliit na baywang. Susnambola ka pa, halika nga ikikis na lang kita. Umikot paarap si Annika kay Elias, at tumingkayad upang abutin ang labi ni Elias. Pagkatapos mag-almusal ng dalawa, ay hinatid na ni Elias si Annika sa kumpanya nito. Kulay maroon na sweatpants, at white sando ang suot ni Elias ngayon, hindi na ito nag-abala pang magbihis. Habang ang sapin sa paa nito ay black Havaianas na chanelas. Kahit ganun lamang ang suot niya, ay hinatid pa rin niya si Annika sa loob ng kumpanya. Ayaw na sana ni Annika na ihatid siya ni Elias, pero nagpupumilit ang lalaki. Habang naglalakad silang dalawa sa malawak na lobby, ay hindi maiiwasan pagtinginan si Elias ng mga kababaihan. Labis humahanga ang mga babae, dahil napakagwapo nga naman ni Elias, kahit na nasa edad 35 years old na ang lalaki, ay hindi kumukupas o nababawasan man lang ang kagandahang lalaki nito, sa halip ay nadidagdagan pa nga yata. Marami pa rin ang babaeng humahanga, at nahuhumaling kay Elias. Proud na napangiti si Annika, okay lang sa kanya na may magkagusto o humanga sa asawa niya. Gwapo si Elias at hindi na iyon maiiwasan, pero syempre nandoon pa rin ang limitasyon ng mga babaeng gustong lamandi sa asawa niya, at kumapit na parang linta. Dahil sa oras na may lamandang babae kay Elias, sisiguraduhin niyang babalatan niya talaga ito ng buhay. At pagugulungin sa asin, para mawala ang kati ng katawan nito. Pagkapasok nila sa opisina,
ay agad na nilapag ni Elias ang bitbit niyang mga gamit ni Annika sa black wooden table. "Thank you sweetie," bigkas ni Annika at humulik sa labi ni Elias. Ang simpleng halik ni Annika ay nauwi sa malalim na halikan. Paano kasi mukhang walang balak pakawalan ni Elias si Annika? Naitukod ni Annika ang dalawang palad niya sa table, habang ginagantihan ng mainit at mapusok na halik ni Elias. Habang ang dalawang kamay naman ni Elias ay nakahawak sa baywang ni Annika. Excuse me, nilalanggam na ako rito, kaunting respeto naman sa mga single." Agad na itulak ni Annika si Elias palayo sa kanya, dahil sa gulat. Inikat niya ang buong paningin sa loob ng kanyang opisina, at hinagilap ang boses ng isang babae. Napako ang paningin niya sa babaeng nakaupo sa mahabang black leather sofa. Kumunot ang noo ni Annika, hindi pamilyar sa kanya ang babaeng naririto. Ngayon niya lang ito nakita, o baka kilala niya ito noon, at nakalimutan niya lang dahil sa kanyang amnesia. "Miss Carissa Castro," sambit ni Elias sa pangalan ng babae. "Who is she?" Takang tanong ni Annika kay Elias, pero ang atensyon nito ay sa babaeng nakaupo sa sofa. "She's Carissa Castro, she was your former secretary before." Pakilala ni Elias sa babae. "Talaga? Bakit ang ganda naman yata niya, para lang maging secretary ko?" Wika ni Annika sa kanyang isipan. "You look great Miss Castro, ano ang pinunta mo rito? Isang taon na ang lumipas mula nang umalis ka. Kamusta ka na?" Si Elias ang nagtatanong. "I'm fine sir, nagpunta lang ako dito, upang dalawin si Ma'am Annika. Nabalitaan ko kasi na nakabalik na pala siya." Nahihiyang sagot ni Carissa. "Ganun ba, by the way kailangan ko na umalis, sweetie mauuna na ako, sasanduan na lang kita mamaya." Palim ni Elias at humulik sa pisngi ni Annika. "Carissa," sambit ni Elias sa pangalan sa babae at tinanguan ito. "Sige po sir, ingat," nakangiting saad ni Carissa. Ilang oras ang tinagal ng pagkukwentuhan ni Annika, at ng dating sekretarya. Ikanwento rin ni Carissa kung paano sila na-aksidente noon. Habang masayang nagkekwentuhan ang dalawa, ay bumukas ang pinto ng opisina ni Annika. Pumasok roon ang gwapong lalaki, nakasuot ito ng black polo long sleeve. Nakatakin ito sa maong na pantalon nito. Sa likuran ng lalaki ang babaeng sekretarya ni Annika. "Pasensya na po sa istorbo Ma'am Annika. Mr. Montenegro is here," wika ng babae. Napatitig si Annika sa lalaking may taglay na asul na mga mata, na kasing asul ng tubig sa karagatan. Ngumisi ang binata nang makita si Annika, sa dating at aura ng lalaki halatang babaero ito, mukhang kalahi yata ito ni Locke at Cole. Asal niya sa kanyang isipan. "Good morning Mr. Montenegro, have a seat." Alok ni Annika sa lalaki upang maupo. "Thank you beautiful," nagpapakyut na sambit ni Kaki, at prenteng naupo sa isang single couch. Arko ang kilay ni Annika, mukhang balak pa yatang pamorma ito sa kanya. Hindi ba siya nito kilala? Asawa siya ni Elias Falcon. At kapatid niya si Ella na asawa ni Finex Montenegro na kapatid nito. Do you want anything? Coffee or juice?" Casual na tanong ni Annika, kahit panay pa cute ng binata sa kanya. "Ikaw pwede ba?" Natamimi naman si Annika, dahil sa sinabi ni Kaki. Mukhang pinagtay-tripan siya ng binata, dahil bakas sa mukha ng lalaki na pinipigilan lang nito matawa. Malakas na tumawa si Kaki, at sabay hampas sa hita nito. "Sorry ate Annika, joke time lang kita. Hindi ka pa rin nagbabago, napakasensitibo mo pa rin, kahit nagka-amnesia ka na." Natatawang wika ni Kaki. "So, pinagtay-tripan lang pala talaga ako ng binatang ito, saan kaya namanan nito ang ganitong ugali? Hindi naman babaero si Finex." Ani niya sa kanyang isipan. "Coffee na lang please, may hangover pa kasi ako." Nakangiting saad ni Kaki. Inutusan ni Annika ang kanyang sekretarya, na ipagtimpla silang tatlo ng kape. Habang sinsimsim ni Kaki ang kape nito sa tasa, ay bumukas ang pinto ng opisina ni Annika. Pumasok mula roon ang matangkad at maputing dalagita, yellow bud icon maxi dress ang suot nito, at hapit na hapit ito sa katawan ni Ranasha. Kahit 15 anyos lang si Ranasha, ay hindi maitatago ang magandang hubog na katawan ni Ranasha. Halos mas amid si Kaki nang mapasino ang babaeng nakatayo sa pinto ng opisina ni Annika. "Holy cow!
Mahinang bulong ni Kaki.